Ano ba ikang naging dahilan kung bakit kayo nakapasok dito sa impero na ito? Ang sasabihin ng mga tao na yun, qalu lam naku minal musallin. O aming Panginoon, kaya kami nakapasok dito sa impero na ito sapagkat nung nasa mundo kami ay hindi kami napabilang sa mga taong nagdadasal. Sa maikling oras na ito mga kapatid Islam, ang gusto kong tatalakayin ay tungkol sa 7 uri ng impero ni Allah subhanahu wa ta'ala na ipinaganda niya sa kanyang mga alipin. At sino-sino nga ba ang mga taong ipapasok ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa pintuan ng impero ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang panimula mga kapatid Islam, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsumun. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, meron 7 pintuan ng impero ni Allah subhanahu wa ta'ala at bawat pintuan ng impero ni Allah subhanahu wa ta'ala ay may naghihintay na kaparusahan para sa mga taong ipapasok ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa impero na ito. Unang impero ni Allah subhanahu wa ta'ala na ipinaganda niya sa kanyang mga alipin ay tinatawag na Jahannam. Sino ba ikang makakapasok dito sa impero na ito na ipinaganda ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin? Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, inna jahannama kanat mirsada. Katotohanan, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang imperno na Jahannam na ito ay naghihintay sa atin. Para kanino ang Jahannam? Littagina maaba, para sa mga taong makasalanan. So ibig sabihin mga kapatid Islam, Muslim man o hindi Muslim na taong makasalanan dito sa mundo, ang imperno na ipinaganda sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay Jahannam. Yan ay imperno para sa mga taong makasalanan at hindi sila nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala nung sila ay nabubuhay pa sa mundo. Labithina fiha ahqaba, at sila ay maninirahan doon na walang katapusan, walang hangganan ang kanilang paninirahan doon sa imperno na yun. La yadukuna fiha bardaw wala syaraba, at wala sila matitikman doon sa imperno na yun na malamig at wala silang maiinom doon sa impero na yun. Illa hamimaw wa gassaka, maliban lang, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang ipapainom sa mga tao na yan ay kumukulong tubig at mga katas ng mga sugat ng mga tao. Subhanallah. Yun ang ipapainom ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong makasalanan at hindi sila nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Jaza'aw wifaqa, bilang gantimpala sa pagiging makasalanan nila nung sila nasa mundo at hindi sila nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang uri ng impero ni Allah subhanahu wa ta'ala na ipinaganda sa kanyang mga alipin ay tinatawag na lada. Para kanino ang impero na ito na ipinaganda ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kalla innaha lada. Ngunit nariyan, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang imperno na ang kanyang pangalan ay lada. Nazza'atan lishawa, kapag ipapasok ang mga tao doon, itatapon doon sa imperno na yun, lahat ng kanilang mga balat ay nasusunog. At sino bang ipapasok ni Allah subhanahu wa ta'ala? Tad'u man adbara wa tawalla. Yung imperno na lada ay tatawagin niya yung mga taong hindi tumanggap ng katotohanan. Tatawagin niya yung mga taong tumalikod sila sa pagsunod sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala at sa sunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mananawagan ang imperno na lada upang ipasok ang 2 uri ng mga tao na yun na hindi sila sumunod sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlong imperno ni Allah subhanahu wa ta'ala na ipinaganda sa atin, ito ay tinatawag na sakar. Para kanino naman ang sakar? Tatanungin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong nakapasok sa impero na sakar. Ang sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ma salakakum fi sakar, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ba ikang naging dahilan kung bakit kayo nakapasok dito sa impero na ito? Ang sasabihin ng mga tao na yun, qalu lam naku minal musallin. O aming Panginoon, kaya kami nakapasok dito sa impero na ito sapagkat nung nasa mundo kami ay hindi kami napabilang sa mga taong nagdadasal. Walam naku nut'imul miskin, at hindi rin kami nagpakain ng mga mahihirap, kaya kami nakapasok dito sa impero na ito.
Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. At nung nasa mundo kami, ay napabilang kami sa grupo ng mga taong nag-uusap sa walang kwenta, walang kabuluhan na pag-uusap. Wa kunna nukadzibu biyawmiddin. At pinapasinungaling namin ang kabilang buhay. Hatta atana al-yaqin, hanggat sa sumapit ang kanilang kamatayan, dumating ang kanilang kamatayan, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, at wala silang magiging tagapamagitan sapagkat sila ay hindi sumunod sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin walang makakatulong sa kanila. So yun ang uri ng mga tao na ipapasok ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang impero na sakar. Pang-apat na impero ni Allah subhanahu wa ta'ala na ipinaganda sa kanyang alipin ay tinatawag na hutamah. Para kanino ang hutamah? Sino ang ipapasok ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa impero na hutamah? Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, unang uri ng mga tao na ipapasok ni Allah subhanahu wa ta'ala, wailul likulli humazah. Kasawian sa mga tao, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na sila ay mapanirang puri at mahilig manlibak. Sino ang unang itatapon ni Allah subhanahu wa ta'ala sa impero na yun? Yaong mga taong mahilig sila manira sa kanilang kapwa, yaong mga taong mahilig sila manlibak sa kanilang kapwa. Pangatlong ipapasok ni Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi jama'a malaw wa addadah. Sila ika ng mga tao na nag-iipon sila ng kanilang kayamanan at binibilang nila ang kanilang kayamanan. Hindi sila nagbibigay ng kawanggawa. Hindi nila ginagastos ang kanilang kayamanan. Nagpaparami sila ng kayamanan, ngunit ito ay pinagdadamot nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yahsabu anna malahu akhlada, na kanyang inaakala, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na ang kanyang kayamanan ay makakapagbigay sa kanya ng walang hanggang buhay. Yun ang iniisip ng tao na yun. Nagpaparami ng kayamanan na akala niya ang kanyang kayamanan ay mananatili sa kanya. Ang kanyang kayamanan ay makakapagbigay sa kanya ng walang hanggang buhay. Ngunit sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kalla la yunbadanna fil hutamah. Tiyak, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na itatapon namin sila sa impero na hutamah. Tinanong ni Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma adraka mal hutamah? Ano ba ika ang pagkakaintindi mo, o Muhammad, sa impero na hutamah? Narullahil muqadah. Ito ay apoy ni Allah subhanahu wa ta'ala na ginagatungan. Na kapag itong apoy na ito ay sinusunog ang isang tao, allati tattali'u alal afidah, pumapasok sa mga kalamnan sa mga puso ng isang tao kapag susunugin ang tao dito sa impero na ito. Innaha alaihim mu'asada. At itong impero na ito, ito ang kanilang magiging kulungan sa kabilang buhay. Fi amadin mumaddada. At sila ay itatali sa pinakamalapad na haligi ng impero ni Allah subhanahu wa ta'ala na hutamah. Yan ang pang-apat na uri ng impero ni Allah subhanahu wa ta'ala na ipinaganda sa atin. Panglima na impero ni Allah subhanahu wa ta'ala ay tinatawag na Jahim. Sino ba ang makakapasok dito sa impero ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang kanyang pangalan ay Jahim? Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong ipapasok dito sa impero na ito na ang kanyang pangalan ay Jahim, khuduhu fagulluh. Yung mga taong ipapasok dito sa impero ni Allah subhanahu wa ta'ala na Jahim, hahatakin sila at itatali sila sa liig. Pagkatapos ang hatakin at itatali siya sa liig, summal jahima sallu, siya ay itutulak dun sa impero ni Allah subhanahu wa ta'ala. Summa fi silsilatin dar'uha 70 dira'an fasluku. Pagkatapos ay itulak dun sa impero ni Allah subhanahu wa ta'ala, ikakadena siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na napakahabang kadena at umabot ito ng 70 cubits na kadena doon sa tao na yun na itinali sa liig at itinapon sa impero ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sino ba yung mga tao na yun na pinarusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala na ganong katindi ang pagparusa sa kanila? Unang-una, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga tao na yun, innahu kana la yu'minu billahil azim. Sila kayong mga tao na yun na hindi sila naniniwala sa kadakilaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag sinabi mo sa kanya si Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi siya naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kasama na rin dito ang mga kafir, ang mga hindi mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat wala sa kanila ang paniniwala nila sa nag-isang Diyos. Kaya ganun ang gagawin sa kanila pagdating sa kabilang buhay.
Pangalawa, ang ipapasok ni Allah subhanahu wa ta'ala, itatapon ni Allah subhanahu wa ta'ala sa impero na yun. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yung mga taong hindi man nila ginawa ang pag-anyaya upang magpakain sa mga taong may hirap. Hindi man lang sila nag-anyaya na magpakain sila ng mga taong may hirap. Kasama sila sa mga taong itatapon ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa impero na ang kanyang pangalan ay Jahim. Falaysa lahul yawma hahuna hamim. At sa araw na yung sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ay wala silang magiging tapat na kaibigan na makakatulong sa kanila. Wala ta'amun illa min githlin. At wala silang makakain nun, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, maliban lang na ang ipapakain sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mga katas ng sugat ng tao. Subhanallah. Iyon ang ipapakain ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na yun. Pang-anim na ipinaganda sa atin ay tinatawag na sa'ir. Para kanino ang sa'ir na ipinaganda ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Dalawa ang uri ng mga tao na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na ipapasok dito sa impero na ito. At sila ikasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ay magsasabi, kung kami lang ay nakinig nung nasa mundo at ginamit namin aming isipan sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi kami mapapabilang dito sa mga taong ipinasok sa impero ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang kanyang pangalan ay Sa'ir. Sino yung dalawang uri ng mga tao? Sila yung mga tao na nung nasa mundo sila ay ayaw nilang makinig sa mga taong nangangaral. Binabaliwala nila ang pangangaral ng may alam. Hindi sila nakikinig sa mga pangangaral tungkol sa Islam. Sila yung mga tao na hindi nila ginagamit ang kanilang isipan sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nila ginagamit ang isipan sa pagtuklas sa katotohanan na walang ibang Diyos na sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagdating sa kabilang buhay, yung dalawang uri ng mga tao na yun ay ipapasok ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang imperno na ang kanyang pangalan ay Sa'ir. At bilang pang-pitong uri ng imperno ni Allah subhanahu wa ta'ala na ipinaganda sa kanyang mga alipin ay tinatawag na Hawiyah. Para kanino naman ang Hawiyah na imperno ni Allah subhanahu wa ta'ala na ipinaganda sa atin? Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wa amma man khaffat mawazinu, at kung sino man sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ang magaan ang timbangan ng kanyang mabuting ginawa nung siya'y nasa mundo, fa ummuhu hawiyah, ang kanyang kahantungan pagdating sa kabilang buhay ay ang impero ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang pangalan ay Hawiyah. Tinanong ni Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma adraka ma hiya, ano ba ang pagkakaintindi mo o Muhammad sa impero na Hawiyah? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, narun hamiyah, ito ay apoy na nagbabaga sa sobrang init. Mga kapatid Islam, naway ilayo tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa 7 uri ng pintuan ng impero ni Allah subhanahu wa ta'ala na ipinaganda sa atin. Amin. Barakallahu li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.